Magandang gabi yun sa inyo. Bakit parang bumababa yung speed nung kumakanta? 8:35, magandang gabi ho. Aba, Martes na ngayon. Palapit na tayo ng palapit sa katapusan ng buwan. 25 na ngayon no? Yung mga sumusweldo ng 25, yaman kayo, di ba? Oh. 10 buwan na lang, Pasko na! Ay, malapit na, sa June. Makakatinig ka na ng Christmas songs. Piniprepare ko na. Ay, nako, 10 buwan na lang, sabi ni Tita Laila. Bonus na naman. Saan naman natin paglalagay ang perang yan? Nakakainis. Alam mo, mahirap mamili ng bibigyan ng pera, ha? Sana all. Pagbukas mo, nalalaglag na. Diyos ko, araw-araw na lang gano'n na nangyayari. Ito, yung bubuksan mo, cabinet mo, nalalaglag lahat ng pera. Nakakakonsumi yan. Alam mo ba, sabi Oh. nila sa akin, Oh. nasa sweldo ka na. Ayoko. Utang na loob. Alam niyo dito sa aming booth dito, nagkakahanginan kami rito. Diyos ka, ewan ko sa inyo, bahala kayo sa buhay niyo. Basta, sabi nga ni Rome, kain ng kain, ha? Sana all. Masarap ang ulam natin. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Samahan niyo po kami hanggang 10 o'clock in the evening tonight, Martes sa 25 ng buwan ng Marso sa programang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo po si Brother June Banag. Siyempre ho, tayo nadidinig sa buong Mega Manila. At kumustahin natin, shout out tayo sa lahat ng mga taga Mega Manila sa 105.9 True FM, sa Davao naman 106.7, Cebu at Negros 101.9, siyempre 101.5 Cagayan de Oro, at doon po naman sa Ormoc. Ang mga kapatid ho natin ay nakatutok sa 99.9 True FM Dream Radio Ormoc. At siyempre, sa Tacloban ay nakatutok po ang mga kapatid natin dyan sa Cabosas Radio. Ang frequency nila ay 107.9 True FM. Kasabayan din po tayo napapanood sa True TV Channel 19, sa Signal Television. At siyempre, huwag pong kalimutan na mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Diba? Sa ating pong YouTube channel at sa Facebook, hanapin lamang po ninyo at True Network PH. At True Network PH. Ngayon ay Tuesday. Tingnan ko lang yung pinrepair ni Rome Ortigas na mga songs. Aba, magbabalik sa magandang alaala ang mga listeners natin ito. Talaga namang ibang pumili ang Rome Ortigas, kasing edad niya mga awitin dito. Ay siya, abangan niyo ho yan, ho. Abangan niyo at abangan niyo rin po kung ano ang ating magiging topic ngayong gabi sa ating Pest to Pest na magpapainit ng inyong ulo kagaya kagabi. Sans Ginoo, babalik po ang programang ito. Pagbabalik natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Martes. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Martes, 25 ng buwan ng Marso. Ngayon po ay Solemnity of the Annunciation of the Lord. Ibig sabihin, itong araw na ito, March 25, 2,000 years ago. Di ba? Itong araw na ito, napakita ang Anghel Gabriel sa Birheng Maria at sinabi sa kanya na ikaw ay magdadalang tao at tatawagin mo siyang Emmanuel or
Jesus. March 25. At ang birhen ay nagdalang tao yung araw na yun at bibilang tayo ng 9 na buwan. So from March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, 9 na buwan, isisilang niya ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, ang ating Panginoong Jesucristo on December 25, 9 months after March 25, which is the solemnity of the Annunciation of the Lord. At makikita niyo mga pari natin nakasuot ng kulay puti na estola. Stole. White stole. Okay. So ngayon, alam na ninyo kung ano ang araw na ito. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa unang kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Lucas, talata 26 hanggang 38. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth sa isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at sinabi ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasayo ang Panginoon." Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y pangangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." "Paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sasayo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayon 6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, kahit na siya ay matanda na sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, umalis na ang anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Kay tagal nang may grasya sa'yo, pero Oras natin, ganatang alas 8:46 ng gabi at sa bahaging ito ng ating programa ay tayo po'y pupulot na naman ng isang magandang aral sa buhay. Hatid po ito sa atin ng inaabangan po nating programa sa telebisyon na Face to Face. Bahagi po ito ng Face to Face Harapan dito sa ating episode ng Pes to Pes, Hear It ni Dr. Love. Hago po ito sa eksena. Isa sa mga eksena ng face-to-face harapan na sumasa inyo Lunes hanggang Biyernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga sa TV5 sa panguna po ng batikang broadcast journalist
na si Corina Sanchez Rojas. Kasama rin po sa programang yan ang harapang tagapayo sina Attorney Lorna Kapunan, si Dr. Camille Garcia at ang nilingkod Brother June Banaag, ang Dr. Love ng 105.9 True FM at True TV. Yan. Now, paano kung mainis kayo sa mapapanood nyo? Paano kung kumulo ang dugo nyo at hindi nyo magustuhan ang mga nakikita nyo at napapanood nyo at mga alibis ng mga panauhin natin? Nako, huwag nyo hong kimkimin. Maaari po kayo magpadala ng inyong komento o opinyon o mensahe sa ating programa. Ipadala po ninyo sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment sa ating live stream. Ulitin ko po, ipadala nyo sa ating Dr. Love Facebook Messenger o mag-comment sa ating live stream. Narito po ang ating episode ngayong gabi na pinamagatang talaga naman, mabuti na lang hindi ako naging driver. Di ba? Sana all. Etong si Direct Shake. Itong si Direct Shake. Ito dating driver ng driver ng jeep, driver ng taxi, hindi na lang umabot sa driver ng Grab. Ito ho ang topic natin, basta driver, hindi sweet lover ha, two-timer. Masarap ang ulam natin. Kain ng kain ha, masarap ang ulam natin. Ito na, basta driver, two-timer. Panoorin po natin. Ang babaeng nagrereklamo dahil ng babae daw ang live-in partner niyang driver. Paano naman siya nakakasiguro? Imbestigahan nga natin kung may papagtataksil na nangyayari sa buhay ni Tisay. Humarap ka na! Okay, Tisay. Anong problema mo? Nirereklamo ko po ang aking asawa na si Jimmy. Mhm. Nang bababae po siya. Ano? Okay, asawa mo ba talaga? Kinakasama po. Kinakasama ng gano'n nakatagal? 3 years po. 3 years. Okay. So, paano mo naman nasabi na nahuli mo siya ng bababae? Nakita po sa akto ng aking kumari ni Drew. Oh, nakita sa akto? Opo, may video po sila. Video? Lalandian po. May ebidensya. May resibo? Pero hindi kayo kasal. Hindi Hindi kayo po. kasal. O iba, sasabihin na naman ni Attorney Kapunan, ano ang karapatan mo? Oo nga. Na hindi naman kayo kasal. Oh, ano ba ang bakit ka nagagalit? Kaya po dapat po sa amin po i-entrega yung pera. Kaya sa kanya na po ini-entrega. Kapal na Ayun. mukha. Iniintrega niya dun sa ibang babae habang kasama ka pa sa bahay. Opo. Yun. Kumbaga parang pagtataksil nga. Opo. Hindi ba? So, ikaw, pero may trabaho kang sarili. Dati po waitress po ako sa mga bar po. Oh, ang ganda. Ang hair! Oh, di ba? Kaya naman po nakilala ko po kasi yung si Jimmy po, napakabait po talaga po. Mabait. Yung pala, babaero pala siya. Kapal na mukha. Sana all. talaga. Pangit na babaero pa. Ba't mo ginawa kung pangit pala sa paningin mo? Alam ko po, ganun po, mabait eh. Pero nung wala pa siyang ibang babae, nagmamahala naman kayo. Opo. Nagmamahala naman. Pati mga anak ko po, parang tunay na anak po niya. May anak ka? Opo, dalawa po. Dalawa, okay. Isa pong panganay sa isa pong bunso. Ay, syempre. Dalawa lang eh. E di isang panganay, isang bunso. So talaga niloloko mo ako Oh. Okay. So, ano pinag-aaral mo naman? Pinag-aaral po niya. Pinag-aaral Opo. niya. Yun naman pala. Kaso po, Pwede nakakabayan naman po na natin nga po i-forgive. siya ngayon, kaya sa kabit niya na po ibibigay yung entrega po niya ng pag-jeep. Ayun. Opo. Kaya siya nagagalit. Yun ang sinasabi ko, ang pag-ibig ay hindi napipilit. Sabi nila, di ba? So, eto na. Pakinggan natin ang kanyang panig. Para naman marinig ang kanyang kwento, narito ang driver na sabi two-timer. Ayan. Guwapo yan. Ay, teka mo. Dumi-dumi-dap-dap, Guwapo dumi-dumi-dap-dap. yan. Sandali, sandali.
Talagang tumayo pa talaga si Tisay. Oo. I-welcome niya. Ano ka lang ha, tahimik ka lang ha, sandali lang ha. Okay, Ito na. driver na hindi daw sweet lover. Ang pangalan ay si Jimmy. Humarap ka na. Pasok, Jimmy. Wow! Jericho Rosales ang dating. Oh. Sarap po daw, Jimmy. Sarap mong bugbugin. Hindi totoo yan. Oh, Jimmy. Di naman siya pangit. Ikaw naman. Bakit naman? Pangit po yan. Sabi ko pangit ako. Kapal Sa mo ka. feeling mo, ayon sa nanay mo, ikaw ang pinakapoging lalaki sa buong mundo. Sarili ko ba inamin ko pangit ako eh. Ah, ganun ba yun? Eh, bakit nagseselos itong si Tisay? Kasi kinukulang ako sa suporta sa kanya. Ah, nagkukulang ka na ng entrega. Dahil may kabit ka, di ba? Wala akong kabit. Wala. Dahil na pagmumukha mo sinungaling. Magkakabit ba ako eh? Kulang ang kinikita ako eh. Mukha mo. Ay! Mukha mo. Parang galit na galit talaga si Tisay, ano? Galit na galit ka talaga, Tisay, ano? Alam mo, kasi kung magsasabi lang ng diretso si Jimmy na pasensya ka na, Tisay, meron na akong ibang gusto, magpapaalam ng tama, isang galit lang yan, tapos na. Ang ikinakagalit mo yung nagsisinungaling pa siya sa'yo, ganun ba yon? O parang ngayon, Jimmy, ang diretsahang tanong, ang dahilan nga ba ng hindi mo na pagbibigay ng tamang sustento kay Tisay ay may bago ka na raw babae? Maghahanap pa lang po. Ah, maghahanap pala. Kapal ang mukha nyo. Sobra ka. Ayun. Aba, may sagot? May sagot. Oh. So, ano bang ibig mo sabihin? Ayaw mo na kay Tisay? Kasi po, hindi na ako naasikaso eh. Bakit ka dati kasuhin? May babae ka na naman, may kabit ka pa. Ay, hindi totoo yun. Maghahanap pa lang. Maghahanap pa lang daw siya. Kaya Teka maharap muna. natin kabit mo. Teka muna. Iniwan mo na ba si Tisay? Iniwan ko, minsan doon ako natulog sa jeep lang. Ah, sa jeep ka na lang natutulog? Magpapalipas ng sama ng loob. Bakit ka masama ang loob? Kasi sa pag-uugali niya, minsan hindi na ako naaruga. Talaga ba? Kapal mo. Hindi kanya inaaruga. Ano yun? Parang, Ito ko ba yan? Pagdating ko, pagod ako, di man ako iniintindi. Kaya Kaya naghanap ka na ibang babae. doon na lang po ako natulog sa bahay. Ay, sa jeep. sa jeep. Okay. Mas gusto mo ron. So, binubungangaan ka ba niya? Binubunga nga ako pagdating. Bakit? Bakit? Ay, bungangera naman po ako. Naghahanap ko Pinasikaso ng ko rin ano. siya minsan. Sinungaling yan. Pera, ganun lang kinita ko. Siyempre yun yung iabot ko sa kanya. Kaya nagdududa siya, kala niya may babae. Aga umaalis niya, ma'am. Alas 4 na madaling araw, abuti ng 8 to 9 p.m. 10. Oh. Wala nang pang-uwi, 500 po pera niya, gano'n, 1.5. Pwede ka na lang sumama sa jeep para, Dati pinapasama niya po ako, ayaw niya. Pwede kang barker. para ano. Dati sumasama rin po ako sa kanya, ngayon ayaw niya na. Siya yung ayaw, ma'am. Siya yung ayaw sumama. Kasi, napapagod raw siya. Minto na po yung panganay ko dahil po kasi siya, nang bababae na po. Ayaw lang kasi mag-aral eh. Kasi Ayaw gumana- mag-aral. Uy, hindi pwedeng ayaw mag-aral. Pipilitin mo dapat yan. Hindi na po, nadarap na po eh. Ay, hindi. Mag-enroll kayo ulit. Hindi pwede Ilan taon yan. na ba yun? 17 po. 17. Panganay ko po lalaki po. Para natapos sa high school, hindi pa. Hindi po kasi po nagloko, nagbarkada po. Ay, hindi po. Kasalanan niya ng magulang. Baka madam mag-asawa ng maaga. Ayan na nga eh. Kaya nga, Tisay, sinasabi namin lahat dito kapag ganyan, kasalanan ng magulang pag ang anak hindi nag-aral. Oo nga po, lagi pong sinasabi sa anak ko na yun. Ay, sabi mo sa kanya, palalayasin mo siya pag hindi siya nag-aral. Oo nga po. Oh. Nasa sa'yo yan, Tisay. Kasi habang buhay mong pasanin yan pag yan hindi nakapagtrabaho. Ano daw yung parati mo kasamang babae sa biyahe? Teka muna, bago ka sumagot, meron tayong ebidensya. Hindi po yun. Yung kasama Oo, yung babae, yun. inuutangan Video ko lang kayo. yun para may ibigay ako sa kanya. Ayun. O, Bakit eto sa babae pa? Eto yun, Yan, eto yun, meron eto ano. yun. Video para makita mo. Ayan ha, o ipakita mo ito. Papakita Alam mo natin kamo. yung video. O, i-play ko na ha. Sige nga. O, ano tong eksenang ito? Ayaw po, nakita lang kasi, Diba? naniningil sa akin.
Di ba? Totoo? Inaway. Kitang-kita kayo. Kita nga. Grabe na. Oo, Di ba? magkatabi Sino lang. naman ang nagbibideo na ito? Kaibigan ko po, ay kumari ko po si Drew. Oh, na sinabi mo, alika, hulihin natin, ganon? Okay. O sino naman itong babaeng kasama mo na inaaway niya? Yung inutangan ko po ng ano. Inuutangan mo. Bakit po nasa front seat? Oh, Yung- Siyempre po, sumabay sa akin. Hindi, parang nakita ko wala ng tao sa jeep eh. Alam nga naman sa likod siya. Silang dalawa na po nandun kasi nagkuya na po siguro yung mga pasahero nila. Huli ka, Balgon. Kasi po, Ikaw, di ba, boy? sumabay siya kasi marami siya sisingilin pang pautang. Eh, ito na ngayon ang mga magpapatotoo. At dyan lang kayo dahil meron tayong pasabog. Maya-maya lang. Siya ang madalas makakita kay Jimmy daw na may kasama talagang babae sa tuwing ito'y bumibiyahe. At siya pa ngayon nag-video doon sa jeep. Drew, humarap ka na. Okay, Drew, ano ang relasyon mo kay Tisay? Kumari ko po siya, inaanak ko po yung bunso niyang anak. Ah, ganon. Okay, so matagal na kayo magkaibigan? Matagal na po, ma'am. Okay. Oh, so ano naman ang iyong patotoo? Madalas ko pong makita yan si Christy tsaka si Jimmy. Nung unang beses, hindi ko pa po sinabi kay Tisay. Eh, nung mga ilang beses ko na pong nakikita, parang nagyayakapan at nagpupunas po ng pawis si Parang Christy kay lang. Jimmy. Sinumbong ko na po rito sa kumari ko dahil naaawa na po ako sa kanya eh. Hindi na raw po nagbibigay ng tamang entrega sa kanya para nakita si Jimmy kay Tisay. Ngayon, sinabi ko na po yung totoo sa kanya. Ayaw po nga netong maniwala sa akin, ma'am. Kaya nung kailan po, talagang sinama ko na siya. Tisay, sabi ko, Tisay, halika, samaan mo ako. Ah, kaya Parang- kayo may video? Opo, Oo. binidyohan ko po. Okay. So parating niyang kasama sa pagbiyahe-biyahe niya? Opo. Ah, yung dati mong pwesto, nandun na ngayon yung babae. Iba na po ngayon ang kinakasama niya doon. Ayun, okay. So ikaw yung Nangungutang nagpapatotoo pala na may doon. nangyayari. Pero wala ka namang nakitang talagang naghahalikan. Meron po landian po, tsaka nagpupunas po ng pawis. Apa, nakuha! Ba't di ka magtrabaho? Di pagtapos po na itong pasukan po. Oh. Yung bunso ko na lang po kasi nag-aaral ngayon. Oo. Grade 5 po. Grade 5. Oh, di mag 4-piece ka, may 4-piece ka. Oh. Ah, oh, ayun naman pala, may katulong kang 4-piece. Pag nagtrabaho ka pa, lalo ka makakaluwag. Opo. Di ba? Oh, so, okay naman kay Jimmy na magtrabaho ka, sabi mo. Oh, pero hindi mo nga daw siya kasi naiintindi. Yun din ang patotoo ng kanyang kakampi. Oh, so, eto na. Eto na, ang ating... Di ba matanda ba pinalit mo sa akin? Alam mo Eto ba na ano? po. Eto na po yung tampulan ng kanilang mga suspetsa. Pakinggan naman natin ang busina ng bagong Bawiin ko yan. jowa daw ni Jimmy. Para kay Tisay, Alam siya na raw pala eh. ang naging lubak ng kanilang Mataba na, pagmamahalan. matanda pa. Ano? Okay, Ano? Christy, Ano? humarap ka Pakinggan na. natin. Huwag ka sinungaling, ha? Ayan yung Huwag ka babae. sinungaling. Yan, matanda na. Ganyan pa. Huwag kang sinungaling. Ikaw yun. Dahil ikaw, pabaya kang asawa sa asawa mo. Ganon. Oo. Alam mo ba, nagsasawa na yung asawa mo sa'yo. Kaya kinukuha mo na. Hindi ko kinukuha. Bakit ko kukunin? Asawa mo yan. Ako may asawa ako. Nagpapautang lang ako sa kanya. Yun. May nagpapautang bang pinupunasan mo ng Ayun. pawis at niyayakap mo yan sa harap ng ano? Wala kang nakakahalan. Chismoso naman Di po. ba Wala nanonood namang ng ebidensya na? ebidensya. Parang Di namin ba? sawa. Ilang Ano beses, may ebidensya video mo? pa nga nung huli, Oo. di ba? May- Bakit? meron nga akong ebidensya. Magkano ba utang sa'yo ni Jimmy para landiin mo siya ng Oo nga. todo? Eto, 3,000 lang ang utang niya sa akin. At parang ibinigay niya sa'yo. Parang iba na yung Tapos- sinisingil mo kay Wala nang Jimmy, binibigay ah. sa akin. Tapos makinig ka muna. Huwag kang daldal ng daldal. Ewan. Oh, anong gusto mo sabihin? Sige. Tapos, Ano? nangutang ulit siya ng 3,000 na hindi mo alam kasi sinuporta niya sa anak mo. Wala. Ah, kaya pala siya nilalandi mo na. Parang Hindi ko yun ang nilalang kabayaran. dito. Kasi hindi ko masisingil kung hindi ko pupuntahan sa jeep. Talaga ba? Oo.
Paano ba kayo nagkakilala ni Jimmy? Sa ano lang po, kasi barkada ko rin po siya, ma'am. Barkada ko rin po siya. Ngayon po, nakita niya lang po kami na nag-uusap, ma'am. Yun na lang po yung ano Pero namin may video na akala kayo, niya. di ba? Oo, Gawa-gawa lang. naakala nyo na kami, may relasyon kaming dalawa. Grabe naman yung ano. Talaga ba? Totoo Naku, ba yan? ilang beses ko na nga kayo nakita. Oh, wala ka pinupunasan ng mo siya ng ebidensya eh. pawis, tapos Meron kayo. Oh, hindi may nagbibilisan pa ebidensya mo kayo. na nakikita mo Di sa ba may amin. video? Ano naman yung eksena ng sabunutan sa loob ng jeep? Ano yun? Kala nila, Nagigil po totoo. yun Yun nga, sa kanya, ma'am. yun po, akala nila, totoo po Sila ba yung video? yung Parang ano, yung ebidensya raw. paghihinala nila sa amin dalawa. Pero po, ang totoo nun, nag-uusap lang po kami. Nagulat na lang po ako, so sinusugod nila ako, inaaway nila akong dalawa. Nag-uusap o Naglalandian kayo doon. Nakita mo, may nakita mga ka. mukha Talaga, ang daming Wala ka nakakita. nakita. Ang daming Nag-uusap lang nakakita. kami. Kita mo, sabi sa inyo ng Nabidyohan mga nga tao, kayo, huli, di ba? Nabidyohan mo nga huli kami, kayo. pero Kayo, wala boy, kayo nakita girl. nag-ano kami, nag-aakapan o ano, Pupunasan pa kayo ng nagpupunasan pa kami pawis. ng pawis. Sinungaling, huwag ka sinungaling. Ano, ha? sino Sasapakin totoo? na Yung kita. nasa video o yung ano? Balata mo. Dr. Love, tama bang ipagdasal na bumalik ang taong nang iwan na? O mas magandang ipagdasal mo na lang ang sarili mong kapayapaan? Yung sarili mo na lang. Kasi pag iniwan ka, ibig sabihin ayaw na, sinuka ka na niya. No? Sakit mo So- talaga magsalita. Okay, o tapos, masakit pakinggan, pero yun ang totoo. Sa mga babae, sa mga misis ng tahanan, pag bumigayan doon sa kanilang asawa, na babaero, whatever, ibig sabihin talagang malaking sakripisyo na ginawa niya. Nagtiis yan talaga bago mag-decide na humiwalay. Going back to the story of Tisay, huwag ka magagalit, pero anak, ang tingin ko rito, itong nabubuo sa isip ko, no? Parang pera lang ang habol mo kay Jimmy. Kasi, suportado niya yung mga anak mo, at parang nagkakaroon ka ng insecurity, baka mawala si Jimmy, paano yung mga anak ko? Kasi wala kang hanap buhay, di ba? Next, dahil hindi naman kayo kasal, so walang commitment. But even then, kahit hindi kayo kasal, kailangan nandoon yung respect, trust, equals love. Pag nawala ang isa man dyan, respect, nawala, hindi magiging successful, wala yung love. Kailangan merong respeto, merong tiwala. Wala ka ng tiwala sa kanya. Wala ka na rin respeto. Pinakita mo sa amin yan sa national television. Di ba? So, maganda pa. Magwalay na lang kayo para lalo kayong lumigaya. Salamat po, alas 9:19 ng gabi. Tayo po ay nasa pangalawang bahagi na ng ating palatuntunan at narito ang reaksyon ng ating mga Dr. Lovers sa ating Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love, si Jamie Anilao. Sabi niya, napanood ko po yan kaninang umaga, Diyos mayo. Si ate naman, naniniwala sa kaibigan niya, wala namang pruweba, hindi naman nakita. Yun nga sinasabi ni attorney. Yung mga side comments namin, yung sinasabi ni attorney, tandaan natin yung babae na pinagbibintangan nila, pinaghihinalaan nila na may nakalaguyo nung driver, may asawa. Can you imagine? Ikakalat mo yan sa buong barangay nang wala kang ebidensya. Ang ipinakita mo lang na ebidensya ay yung video na sinasabunutan yung babaeng yon. Alam mo ba na maaari pang buweltahan ng babaeng yon yung kinakasama ni Jimmy? Di ba? Pwede niyang buweltahan yon dahil sinaktan siya di ba? Physical injury. Ngayon, itong bakla na kumukuha ng video, siya ang magaling na mag-akusa na yung daw babae, karelasyon ni Jimmy, may asawa yung babae. Can you imagine? Can you imagine? Pag nalaman niya ng asawa ng babae, laking gulo niyan. Enko Alma Laudenio. Magandang gabi, Dr. Love. Ate Kuring. Mukhang mabait naman yung lalaki. Ito talagang si Tisay, oo. Mataray. Ang mag-asawa, nagtutulungan. Huwag kayo mag-away. Total masipag naman si Kuya. God bless. Shout out, Dr. Love. Maraming salamat, Dr. Love. Oo. Hindi ko kinakampihan si Jimmy, di ba? Anong sasabihin ko kay Jimmy? Kumain ka ng kumain, ha? Masarap ang ulam natin. Di ba? Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Yun ba? Yun ang sasabihin ko sa kanya. Kasi si Jimmy, inamin naman niya, pinag-aaral niya yung anak sa iba nitong kinakasama niya. Na alas 4 ng umaga, alis na siya, uwi ng mga bandang alas 9, alas 10 ng gabi.
Aba, itatalakan pa siya ng asawa niya pagdating niya, ng kalibin niya. Di ba? Ako man yan, hindi ako tatagal ng 2 oras dyan. Gertrude Benavides, nagsiraan lang silang magkakabarkada. Chismis talaga. Di ba? Alam mo, ay yung chismis daw, ito'y hindi totoo. Pag totoo ito, hindi ito chismis. Pag hearsay, chismis yan. Yan ang nakakaya yan? Nakakaya talaga yan. Kasi pag hearsay, chismis yun. Walang ebidensya yun. May sabit ka dyan. Sabi ni Andrew Villanueva, ate, ganun talaga. Minsan talaga mahina ang kita ng jeep. Kahit sinabi mong maaga yung umaalis, siyempre, kumakayod yan eh. May pagkain pa yan. Kakain ng tanghalian, merienda. Di ba? Iinom ng soft drinks. Iinom ng kape na hindi mo naman nagagawa. Kuneho ka. Ayun, no, totoo yan. Naghahanap buhay ng mahusay. Paano kung may makasalubong na buhaya? Yung naka-uniform yung buhaya. Di ba? Kahit wala kang violation, bibigyan ka ng violation para kumita siya. Ay, alam natin yan. Alam natin yan. Nangyayari yan sa atin, di ba? Yung nga lamang mga galing sa probinsya na mga nagmamaneho nagdi-deliver ng mga gulay galing sa probinsya, galing sa Baguio, papunta rito, galing Pangasinan, papunta rito sa Maynila. Bago makarating sa Maynila yan, maraming pinapadulasan ng mga buhaya na naka-uniforme ang mga yan. Aba, malaking kinita ng bruha. Aba, syempre. Iyan ang papakain nila sa pamilya nila eh. Nawawalan ka ng respeto sa ganung uri. Ano ba respeto? Walang respeto dyan. Kaya nga ang magaling dyan, kain ng kain ha. Masarap ang ulam natin. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Ay nako, Lorelai Perez, tingnan mo. Ipinangungutang ka pa ng kapartner mo para malaki ang boundary na iuwi sa'yo. Dapat mas alagaan mo nga siya. May katwiran si Lorelai, di ba? Lori Feria Flores. Grabing kachismoso ng kumpare. Baka naman si kumpare may gusto. At gumawa siya ng paraan para magkahiwalay. Ibig niya sabihin, baka gusto ng kumpare yung kanyang kalibin. Di ba? At silang dalawa magsama. Swerte nga ni ate kasi kahit di niya anak, sinusuportahan ng kanyang kalibin. Talaga naman, oo. Ay, eto, tanong natin kay Aling Lourdes kung ano ang kanyang opinyon dito sa kanyang nadinig. Isang maganda, mapagpala at mabiyayang gabi sa iyo, Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. Isang maganda, mabiyaya at mapagpalang Martes ng gabi sa iyo, brother. Ay. Miss na kita. Oo, gayon din sa iyo, sister. Matagal kang hindi napatawag. Oo. Kumusta ang pangmamasahe mo? Tawag po ako, nalaglag ako. Hindi na ako nakatawag ulit. Oo nga. Nagpatingin ka ba sa sa manghihilot? Hindi naman. Ay, anong masasabi mo, Aling Lourdes, dito sa dalawang kay Tisay at saka kay Jimmy? Nako, ito naman si Tisay. Oo. Sobrang makapaghinala sa kanyang kapartner. Makapabilang, sabihin na may relasyon na. Opo, siya, hindi man lang niya inaasikaso yung kapartner niya pag dumating sa bahay. Dapat pagluluto pa nga niya ng mainit na sabaw para naman na lumakas. Si Jimmy nagsabi niyan, ha? Si Jimmy nagsabi niyan. Oo. Opo, para ng mabuti, makapag-drive ng mabuti. Pagdating si Sir Balantang niya, ay nako, hindi maganda yun, brother. Kung ang kalivin mo driver maghapon nagmamaneho yan, amoy araw na yan pag-uwi sa bahay, amoy gasolina, amoy diesel na yan pag-uwi sa bahay. May mahigop man lang na kapanudel, di ba? Igawa mo ng kapanudel, Consuelo na yun sa'yo. Pagdating nung kalivin mo nakasahod ka kaagad, kuneho ka. Di ba? Ako po Ako po yung luto ko po ng bulalo. Huwag naman bulalo. Masyadong mahal naman yun. Baka hindi kayanin. Anyway, sige. Kausapin mo si Tisay.
Ay, Pisay. Ay, nako, tigil-tigilan mo na yung paghihinala mo. Kasi, wala. Na, sa 40, sila siya ng ay, hindi. Wala eh. Kailangan malaman mo talaga ng katotohanan kung lang, pinupunasan niya lang ng pawis. Dahil siyempre, alam namang nakikita niyang walang pawis, nagdadrive. Mainit kasi yung sobrang init ngayon ng sikatan. Oo. Talaga naman. At saka hinala lang yung pinupunasan ng pawis, wala namang video. Wala namang litrato. Diba? Opo. Wag naman siyang ganyan. Oo. Wag siyang, wala namang sabi-sabi. Sabi niya ang maniwala sa sabi-sabi ay walang bait. Kapatid ng magnanakaw. Diba? Oo. Sige, bumati ka na. Sino babatiin mo? Si Lance po, Alfred hello, Saban. Si Alfred Saban. Nandito na si Alfred Saban. Galing sa ibang bansa yan. kung may one and only Alfred Saban. Amoy balikbayan box si Alfred Saban. Yung pasalubong ko, nasaan na? Oo, pasalubong. Opo. At saka yung trip si sila Mari Bibiola, Elizabeth Villa Gonzalo, si Aura Bulisay, at saka si Roy Bulisay po. Oo. Pati si ni Rimondo. Oo. Dayang Dayang Hirang, oo. Si Roy Bulisay ay binata pa. wow! At nako, ang gaganda ng mga motor niyan. Meron niyang mga vintage cars. Alam mo yung vintage cars? Ito yung mga mamahaling mga sasakyan. Maswerte po ang mapapangasawa niyan, brother. Naghahanap si Roy Bulisay ng mapapangasawa na taga La Union para daw makapag-drive siya, makapag-motor siya papuntang La Union. Yun. Umasal po siya sa amin. Marami doon. Marami po. Maraming bangos. Hindi po. Babaeng naghahanap ng motor. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Sige. Maraming salamat, Aling Lourdes. Thank you very much. Si Aling Lourdes po yan ng San Fernando, La Union. Ay, nako. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Diyan ka lang sa tabi. Tahimik ka lang dyan. Subo ng subo. Lori Feria Flores ng Pasay City nagpapacheck ng attendance. Luigi Canistre Margin Tabugok. Good evening, Brother June from Barangay Corporacion, Lupon, Davao Oriental. Evelyn Fortunado, buwabati po ng magandang gabi buhat sa Real Quezon sa lahat ng Dr. Lovers. Maria Erica Yeklo Pena, Riza Templadong Parang Kape, Francis Anthony Gador ng Antipolo City, Manuel Aunario Toquero. Napakagwapo ng gabi, Brother Love. Buhat kay Vivian Toquero. Yung gabi raw ang gwapo. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Sana all. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Geraldine Alames, magandang gabi. Engineer Mercy Santos ng Pasig City, bumabati po ng magandang gabi. Jobert Dasera Tripoli ng Baybay City, Leyte. Dr. Lab, pabati po na kumain ako ng ulam. Ang ulam ko, isda na paksiw. Kain po tayo. Kain, ha? Masarap ang ulam natin. Isdang paksiw. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Ano mga isda ang pinapaksiw? Bangos. Ano pa? Ano pang isda? Galunggong? Galunggong? Pinapaksiw ba yung galunggong? Ganon. Bakit ang misis ko hindi marunong magpaksiw ng galunggong? Pinapaksiw lang yung bangus. Pagkatapos may ano pa. Ay, tawilis. Alam mo, masarap yan. Masarap yung tawilis. Oo. Ano yung salmonete? Maliit na salmon? Salmonite? Yung dilaw na maliit. Dilaw na maliit? Ano yun? Ballpen? Flat siya? Ganun. Tawilis, alam ko, dami niyan sa Batangas. Nako, pag piniprito, ang gusto ko .
Si Lilian Panaligan Buen, isang senior avid fan daw po ng programa natin sa Paranaque. Alvin Parales, watching from Bulacan, pa-request po ng kanta Kung Tayo'y Matanda Na. Meron magkantang Kung Tayo'y Matanda Na? Parang ano yan, Bayang Magiliw, no? Bayang Magiliw. Kung tayo matanda na. Sino ko na yan? Sharon Cuneta? Kung tayo ay matanda na. Ray Valera. Sinulat ni Ray Valera yan, di ba? Meron na si Noel Cabangon. Okay. Alvin Parales, maraming salamat ha. Ray Martinez ng Quezon City. Dr. Love, request ko po yung song na Diyos ay Pag-ibig by Eric Santos. Hanapin ho natin bukas kasi bukas ay Miyerkules. Angelita Banatao, Sherry Picho ng Seattle, Washington. Marvin Zandro Riabad ng North Caloocan. Listening after long day of work, Brother June. Maraming salamat. Si Ambo Estrella, good evening, Dr. Love from Paranaque City. Blessed Tuesday po. Pakibati po si Mama Bear Evelyn Ramos. Birthday po niya. Senior citizen po siya. Happy birthday po. Alani Hungko, Vincent Garcia, at Chato Sakluti. Batiin ko rin ang magandang gabi si Ellen Leong, isa sa ating mga pilgrims. Uy, teka muna, pilgrims. Napag-uusapan ng pilgrims. May pilgrims nga pala kami. Oo, inaano namin kayo na sumama sa ating pilgrimage na gagawin po sa November. Ito po ang huling pilgrimage na pupuntahan ko dahil ako magpapahinga at nahihirapan na ho ako. Magtutungo po tayo sa Holy Land sa November 22 hanggang December 4. Ang pupuntahan po natin, unang baksak natin dyan ay Cairo, Egypt. Patutungo tayo sa southern part of Egypt para makita natin ang Luxor and Tombs of Valley of the Kings, Alexandria. Magkakaroon po tayo ng 3-day cruise, 3-day boat cruise sa Nile River sa Egypt. And then babalik tayo ng Cairo para puntahan ang mga magandang places sa Cairo, kasama dyan ang Pyramid of Giza, ang Sphinx at marami pang lugar, ang kuweba kung saan ang mahal na Birhen at ang Holy Family ay nanatili for 2 years, ano? And then, patutungo tayo sa Israel para po dalawin natin ang mga pinakabanal na mga lugar sa buong daigdig na nababasa niyo lamang po sa Biblia. No? Kasama dyan ang dagat ng Galilea, Nazareth, Bethlehem, Jerusalem at marami pang lugar dyan sa Holy Land. Ako po ang makakasama nyo and I will lead you in prayers and reflections. This will be on November 22 until December 4. Pwede na po kayong magpabook, pwede na magpa-reserve. Tawagan niyo lamang si Edna Calleja. Ang kanyang number ay 0925-752-2230. Pwede na ho kayong tumawag sa kanya, mag-inquire. And if you're interested, magpabook na po kayo, reservation, kay Edna Calleja, 0925-752-2230. Babalik ang programang Dr. Love. Oras natin, alas 9:35. Ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Alas 9:43 ang tumpak na oras. Sa bahaging ito ng ating palatuntunan, ating puntunghayan ang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Doy ng Bicol. Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Itago niyo lamang po ako sa pangalang Doy. Ako po'y taga Bicol, pero lumuwas po ako ng Maynila para magtrabaho. Sa pagluwas ko po, lakas ng loob lang ang dala ko. Wala po akong kahit na ano. Kakilala, matutuluyan o ekstrang pera.
Ang sabi sa akin ng mga magulang ko, hindi na raw po totoo sa panahon ngayon na kailangang lumuwas para makaahon. Dati raw po kasi talagang maraming trabaho sa Maynila at hamak na mataas ang sahod kumpara sa probinsya. Pero sabi nila, hindi na raw po ngayon, pahirapan na raw po sa Maynila, lalo pa at prioridad nila ang mga nakapagtapos. Tama naman po, sa unang salang ko rito sa Maynila, hirap na hirap po ako sa paghahanap ng trabaho dahil ultimo janitor Dr. Love hinahanapan nila ng diploma. Kahit high school graduate daw, dapat. Gusto ko sanang sumuko na noon dahil inabot din ng 5 buwan na talagang wala akong makuha ang trabaho. Dahil halos nga lahat ganoon ang hinahanap. Hindi na rin muna ako umugnay noon kila nanay at tatay dahil alam kong pagagalitan lamang nila ako at masasabing hindi kasi ako marunong makinig sa kanila. Pero itinuloy ko po. Namuhay akong barker at nakikitulog sa mga karinderiya pati na rin sa mga computer shop. Hanggang sa may nakilala ko, Dr. Love, isang babaeng bantay ng karinderiya. Maganda po siya at hindi rin po siya gaya ng mga babaeng nakikita ko sa panahon ngayon na masyadong agresibo. Lagi ko na po siyang tinatambayan hanggang sa nagkakilanlanan kami at nang tumagal pa, nalimot ko na ang hirap na dinaranas ko dito sa Maynila kasi nalilibang niya ako. Gumugusto na pala ako sa kanya, Dr. Love. Nilakad niya po ako sa may-ari ng karinderya at nagawa niya po akong ipasok bilang dishwasher. Maayos naman po ako at masaya dahil mas mahaba ang oras na nakakasama ko siya. Ngayon po, Dr. Love, kami na. At inaaya niya po ako na magtayo ng sarili naming karinderya. Magsimula raw po kami. At alam mo, Dr. Love, willing din po siyang sumama sa akin sa probinsya para makilala ang pamilya ko. Parang napaka-perfecto po hanggang sa nalaman ko po ang sikreto niya. Dr. Love, nung araw pala na unang beses ko siyang nakita at nabighani ako, buntis na po pala siya noon. Ngayon niya lang po inamin dahil lumalaki na po ang kanyang tiyan. 7 months na po pala ito. Dr. Love, bigla po ako nalito. Napakahirap ng buhay at magsisimula pa lamang po kami. Isa pa, wala nga po kaming permanenteng tinutuluyan at saka hindi ko po alam kung kaninong anak niya. Ayaw naman niya pong sabihin sa akin dahil ayaw niya raw pong pag-usapan pa. Paano po ba ito? May tiwala naman po ako sa Panginoon kung saan niya man gusto dalhin ang buhay ko. Pero Dr. Love, pagdating po sa pag-ibig, medyo nalilito po ako. Dapat ko po bang ituloy ang pagbuo namin ng pamilya at pagsuong sa kahirapan kasama ang batang dinadala niya? O dapat po muna akong mag-pass kasi baka hindi siya ang babaeng nakalaan para sa akin? Bago ko po pala tapusin ang kwento ko, gusto ko pong magpasalamat sa inyong programa, Dr. Love. Simula po nakabili po ako ng touch screen na cellphone, Dr. Love. Dr. Love po ang lagi kong pinapanood gabi-gabi bago po ako magpahinga. Pakiramdam ko po kasi nagagabayan ako ng tama sa buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos, pati na rin po sa mga aral sa buhay ng Pes to Pes. Maraming salamat po at aabangan ko ang iyong payo. Gumagalang, Doy. Sa programang Dr. Love Radio Show, pasalamatan natin si Roy Bulisay na nakikinig ngayon. Maraming salamat sa iyo, Roy, ha? Aling Lourdes, over the weekend daw
magmumotor si Roy Bulisay at gagalugarin niya ang La Union para magpamasahe sa'yo. Kain na kain, ha? Masarap ang ulam natin. Myra Bulisay, Lee. Magandang gabi sa'yo, Myra Bulisay. Marivi Viola. At siyempre kay Zenny Dayang Hirang at Elizabeth Villa Gonzalo. Balikan po natin. Alfred Zaban, magandang gabi, ha? Ang liham kasaysayan ni Doy ng Bicol. Maraming salamat sa iyo, Doy. Totoo ang sabi mo, nung araw, magandang pumunta sa Maynila. Oo. Kung ikaw ay taga-probinsya, punta ka dito sa Maynila, marami kang makukuha ang trabaho. Kasi nung mga panahon na yun, nagbo-boom ang construction dito sa Maynila. Maraming mga factories, maraming mapapasukan. Pero ngayon, anak, sabi ko sa iyo dito, parang napakahirap ng maghanap ng trabaho. Kaya pag may trabaho ka na, mamahalin mo na yung trabaho mo kasi ang daming naghahanap ng trabaho. See? Kahit si Brother June, sa edad ko 74, dapat ako nagre-retire na. Di ba? Kailangan ko pang magtrabaho. Mahirap pong umasa sa mga anak ko. Ganon ang buhay ho dito ngayon sa Maynila. Kaya, yung mga taga-probinsya nga na nandito, ay ginagawa ng gobyerno natin ng paraan na maiuwi sa kanilang mga probinsya. At minomotivate ang mga investors na doon na sa probinsya magtayo ng negosyo para yung mga taga-probinsya hindi na pupunta ng Maynila, di ba? Ganun pa man, puntahan natin ang iyong love life. Meron kang nakilala na isang babae na nagbabantay sa karinderya at napakabilis ng mga pangyayari at naging magkarelasyon kayo. Apurahan, di ba? Ngayon, libang na libang ka na napaibig ka niya, at maganda naman ang inyong pagsasamahan, kaya lang, medyo may konting glitch. Ano yun? Aba, bago pa lang kayo nagsasama lumaki na ang tiyan. 7 months na pala yung tiyan nung babae. Diba? Anong ginawa mo? Ikaw ba naka-score? Diba? Pero kung naka-score ka, late ka na. Kasi 7 months na Konti na lang, 2 buwan na lang mga anak na yan. Alam mo ba? Doy, pag yan ay nanganak, ang gagasusin mo, may prenatal yan, postnatal, may paano yung pag-delivery, pag-panganganak niyan, di ba? Bibinyagan pa yan. Sa panganganak lang, kailangan mo ng vitamins, bayad sa doktor, bayad sa ospital. Ang gastos niyan, hindi mo anak. Di bali kung anak mo, pinaghirapan mo yan, di ba? Baka naman hindi pag-ibig yan doon sa babae. Yun ang kinatatakot ko. Baka ang babae, naghahanap lang na makakatuwang niya na mag-alaga doon sa kanyang anak. Yung babae, naghahanap lang ng magiging ama ng kanyang anak para mailigtas sa malaking kahihiyan. See? Hindi yan ang requirement sa pagmamahalan para magtayo ka ng isang pamilya o anong mangyayari. Papasok ka sa isang relasyon na ang nakuha mo ay buy one, take one. Diba? Buy one, take one. Hindi ko naman minamaliit yung girlfriend mo. Pero, hindi ba kung may regular kang sahod di ba? Alanganin ng mga pasahod maliit lang kita. Hindi pa napapanahon at hindi mo naman kasi responsibilidad yung batang yan. Bukod doon, hindi ka sigurado kung talagang mahal kanyang babaeng yan. Baka naghahanap lang ng sasagot sa kanya na, tutulong pambayad sa ospital. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Di ba? Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Yun nga ang sinasabi ko sa'yo. Kain ka ng kain. Pagkatapos ngayon, hindi pala yung ulam na yan, hindi pala ikaw ang dapat para sa'yo. Iba pala may ari niyang ulam na yan. Paano kakainin yan? Di ba? So, ang sakit sa'yo, bitaw na muna. Kasi,
kung ikaw naman ay mag-aasawa, hindi man, wag apurahan. Maghintay ka ng pagkakataon. At wag mong iasa sa Diyos ang desisyon. Ang Diyos ay may awa sa atin. Pero tayo ang gumagawa ng desisyon kung saan natin dadalhin ang buhay natin. Wag masyadong pakalulong sa inyong relasyon dahil baka pagsisihan, no? Hindi ko masabi na pag-ibig nga yan kasi may ibang underlying factors na ang babae ay naghahanap ng makakapitan para hindi malunod. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.